Mayong gabi sa tanan o sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Last night ay nagtapos kita din sa Mark chapter 3 verse 6 kung saan makita nato dinhi ang plano sa pagpatay sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa Mark chapter 3 verse 6, human adto migawas ang mga Pariseo og nakikita sa mga sumusunod ni Haring Herodes. Nagplano sila kung unsaon nila pagpatay si Jesus. So nganong nahitabo man kini nga giplanuhan nila nga patyon ang atong Ginoong Kristo tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo sa pag-ayon niya sa tao nga kimay. O dito sulod sa synagogue kung saan kadtong adlaw ay adlaw sa adlaw nga igpapahulay or Sabbath day. Matod pa sa John chapter 5 verse 18, Ah, tungod niini gisulti ni Jesus tungod niining gisulti ni Jesus misamot ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudyo nga patyon siya. Tungod kay dili lang nga gilapas niya ang kasuguan mahitungod sa adlaw nga igpapahulay, kung dili miingon pa siya nga ang Dios mao gayud ang iyang amahan nga nagkahulugan nga gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. So unang-unang major reason kung nganong gipatay ang atong Ginoong Kristo kay matod pa sa verse 18 ng John chapter 5 ay gilapas niya ang kasuguan mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. So mao kini ang kasuguan sa mga Hudiyo nga pag adlang igpapahulay, pag Sabat ay dili gid pwedeng mo trabaho ang usa ka tawo. So nagplano din sila kung unsaon nila pagpatay. Nagplano ang mga Pariseo kung unsaon nila pagpatay ang Ginoong Hesukristo. Ug ang ikaduhang ka reason kung anong gipatay si Jesus Christ sa iyang mga kababayan nga mga Hudiyo ay tungod kay giklaim sa atong Ginoong Kristo nga siya ay Dios ug hari sa mga hari. Siya daw ay Dios ug hari. Dinhi gapon nato mabasa sa John chapter 5 verse 18. Matod pa dinhi balikon ko sa pagbasa. Tungod niining gisulti ni Hesus misamot ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudiyo nga patyon siya. Nganuman tungod kay dili lang nagilapas niya ang kasuguan mahitungod sa adlaw nga igpapahulay, kundili miingon pa siya nga ang Dios mao gayud ang iyang amahan nga nagakahulugan nga gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. So pag nung sinabi ng atong Ginoong Kristo nga siya, He is the only begotten Son of God, nag-iisang anak sa Diyos, bugtong anak sa Diyos, ang kahulugan niya na ay gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Diyos. Nga kung unsa ang atong Ginoong Diyos, ang Diyos Amahan, mauusab siya, anak sa Diyos. So dinhi, misamot ang kalagot sa mga Pariseo nga gusto nilang patyon ang atong Ginoong Hesukristo. Og dili lamang sa John chapter 5 verse 18 nato kini mabasa, miingon sab ang John chapter 8 verses 58 to 59. Basahon ko ang John chapter 8 verses 58 to 59. Miingon si Jesus, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga sa wala pa mataw si Abraham, anaa na akong daan. So si Abraham ay mao ang amahan sa mga Israelita. Mao ang mga Israelita ay physical nga kaliwat ni Abraham. Pero nag-ingon si Jesus Christ nga sa wala pa daw si Abraham nga mao ang gigikanan sa mga propita, laki na kaniya in a physical way. Matod pa niya, wala pa mataw si Abraham, anaa na daw si Jesus Christ. Verse 59 ng John chapter 8. Tungod niining gisulti ni Jesus, mipunit sila bato aron labayon siya.
apan misuot siya sa bagang duot sa katawhan ug mibiya sa templo. Nangasuko ang iyang audience nga mga Hudiyo nga naausab ang daghan niyang kaaway nga mga Pariseo. Sa pagsulti niya niini nakasabot sila nga murag pakisama niya ang iyang kaugalingon nga Dios dahil wala pa gani si Abraham matao. Si Abraham, balikon ko, siya ang gigikanan sa tanang mga Hudiyo, tanang mga Israelita. Si Abraham ang amahan sa mga Israelita physically or biologically, pero ana daw si Jesus Christ. Muna nga ang iyang audience mipunit sa bato para batuon siya, patyon siya pinaagi sa pagbato, pero dili pa ang iyang panahon para mamatay siya dahil ang iyang kamatayon dito gayud sa cross sa Calvary. Sumunang matod pa dinhi misuot siya sa bagang duot sa katawhan ug mibiya sa templo. So asa ni istorya ni Jesus Christ didto sa templo. Ang Mark chapter 3 verse 1 to 6 asa gi istorya ni Jesus Christ didto sa sinagoga. So lain kini nga eksena. Sa John chapter 10 verses 30 to 33 atong gitan-aw din gitalakay dinhi ang pagka-Diyos sa atong Ginoong Kristo dahil muna ang iyang claim. Ang claim sa atong Ginoong Kristo nga siya ay Diyos, pero nagkatawang tao, nagpakatao. So sa John chapter 10 verse 30 mao ning giingon sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga audience. Ako ug ang Amahan usa lang. So I and the Father are one. So siya daw kung unsa ang Amahan mauusab siya, mo nang buti pasabot niya kung anong nature ang God the Father, mauusab siya. He is the image of the invisible God. Verse 31, pagkadungog ni adto sa mga Hudyo, mipunit sila pag-usab og mga bato aron batuhon siya. So alam na alam sa mga Hudyo kung unsa ang giklaim sa atong Ginoong Kristo. Alam na alam sa iyang audience kung unsa ang giklaim sa atong Ginoong Kristo. Pag sabi niyang I and the Father are one, nangasuko ang mga Hudyo dahil matod pa nila kini ay blasphemy sa Dios, paglapastangan sa Ginoong Dios nga siya tao lang tapos nagpaka-Diyos. So verse 42, apan miingon si Jesus kanila, daghan ang gibuhat ko nga maayo nga kamo mismo nakakita, o gipabuhat kini kanako sa Amahan. Asa ba niining akong mga gipangbuhat ang nahimong hinungdan nga inyo akong batuhon? So siyempre dili sa maayong buhat kung dili ang pagsabot sa mga Hudyo nga gusto nilang batuhon si Jesus Christ dahil siya tao lang, nagpaka-Diyos, nag-claim na siya ay Diyos. Verse 33, matod pa sa John chapter 10 verse 33, gitubag siya sa mga Hudyo, gitubag siya sa iyang audience. Dili kami mubato kanimo tungod sa maayo nga buhat, kundili tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Ngano man unsa iyang gisulti sa batok sa Dios dahil nagpakasama siya sa Dios. Tungod sa imong gisulti batok sa Dios, kay ikaw tao man lang, apan nagaingon ka nga ikaw ay Diyos. Sa English ni ay mulagi tao ka lang pero nag-claim ka nga Diyos. Apan nagaingon ka nga ikaw ay Diyos. Klaro kayo din nga ang audience sa atong Ginoong Kristo 2,000 years ago ay nahibalo kung unsa ang giklaim sa atong Ginoong Kristo, mao nang hinungdan nga gusto nilang patyon ang atong Ginoong Kristo dahil paglapastangan. Matod pa din nga dili kami mubato kanimo tungod sa maayo nga buhat kung dili tungod sa imong gisulti batok sa Dios. So ang pagstorya ni Jesus Christ, ang pag-claim ni Jesus Christ nga siya ay Diyos ay paglapastangan batok sa Dios. Kay ikaw tao man lang, apan nagaingon ka nga ikaw ay Dios. So mauning ikaduhang reason kung nganong gustong patyon sa mga Hudyo ang atong Ginoong Hesukristo. Ang unang rason, tungod kay gilapas daw niya ang adlaw nga ipagpahulay. Doon na siya giayo, daghan siyang gipang-ayo sa iyang kapanahonan
sa adlaw pagid nga Sabat. Niingon ang iyang mga audience sa ubang mga passage sa Bible sa New Testament nga pito ka adlaw ang usa ka semana. Nganong dili man ka mag-ayo sa mga masakiton dito sa dili Sabat di nganong dinhi magsasabat. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, I am the Lord of the Sabbath. So bisag Sabat kaya walay dili na ang paglabag nako sa Sabat dahil I am the Lord of the Sabbath. So moadto ta sa John chapter 19 verse 7. Lain na usab kining eksena. Kini nga eksena ay dinhi nga kini nga panghitabo ay duol na dinhi ang atong Ginoong Kristo ilansang sa cross. Matod pa sa John chapter 19 verse 7, mitubag ang mga Hudiyo, may kasuguan kami. Og sumala sa among kasuguan, kini nga tao ang ngayan nga patyon. Kay nagaingon siya nga anak kuno siya sa Dios. So, nag-reason out ang mga Hudiyo kay Pilato, who is on that time is the government sa Jerusalem, kung ako masayop sa siya ang gobernador o governor ni anang lugar sa Jerusalem o sa Israel. So nag-reason out sila. Ingon si Pilato nga wala ako'y nakita ang kasalanan nining tawhana. Nganong gusto niyo mang katyon kini. So muning tubag dayon sa audience ni Pilato ug sa atong Ginoong Kristo. Mitubag ang mga Hudiyo, may kasuguan kami ug sumala sa among kasuguan kini nga tao ang ayan nga patyon. Ngano man kay nagaingon siya nga anak kuno siya sa Dios. Atong pakatandaan sa John chapter 5 verse 18 nga mogihapon ning claim sa atong Ginoong Kristo nga pag sinabi niyang anak siya sa Dios ay gipakisama niya nga murag giingon niya nga siya ay Diyos usab. Manang ang balaod sa Dios angay siyang patyon gay gilapastangan niya ang atong Ginoong Diyos. John chapter 8 verse 23. John chapter 8 verse 23 o 24 muning gingon. Mingon si Jesus kanila. Mayong gabi Pastor Batch Pikiro. Mayong gabi diha Pastor. John chapter 8 verse 23 to 24. Mingon si Jesus kanila, kamu taga dinhi sa kalibutan, apan ako taga langit. Kamu iya sa kalibutan, apan ako dili. I told you, mas gwapo basahon ang English sa verse 24. So, maningingon sa English translation sa Bible. I told you that you would die. You would die in your sins. If you did not believe that I am the one I claim to be. So, unsa bang gi-claim sa atong Ginoong Kristo? Siya ay Diyos. Mo nang ingon ang Ginoong Kristo sa kanyang audience ng mga Hudiyo nga wala mo to kaniya. If you did not believe that I am the one I claim to be, you will indeed die in your sins. Mamatay ka mo diha sa inyong kasalanan. So, ang usa ka tawo nga dili mo tuo kay Jesus Christ nga Diyos, pero nagkatawang tao, matod pa sa atong Ginoong Kristo, you will die in your sins if you will not believe that I am the one I claim to be. Unsa bang gi-claim sa atong Ginoong Kristo? Siya ay Diyos. O ang iyang audience nga kasama niya, halos kasama niya adlaw-adlaw sa iyang kapanahunan ay nakahibalo gayud kung unsa ang gi-claim sa atong Ginoong Kristo. So mao kini ang duha ka major reasons lang kung nganong gipatay ang Ginoong Hesus sa wala motuo kaniya. Dahil kung mituo ang usa ka tawo sa iyang gi-claim, dili siya patyon, siyempre kay mituo man siya. Pero ang usa ka tawo nga wala motuo sa iyang claim ni Jesus Christ, masukop gayod ug moingon gayod nga tao ka lang ug nagpaka-Diyos ka. So, sa tanang mga religion nga nag-ingon nga sila ay mga Kristohanon, ang atong Ginoong Hesukristo namatay tungod kay nag-ingon siya nga siya ay Diyos. Sa tanang mga
religion nga wala mo tuo sa atong Ginoong Kristo, kung tuwa pa kamo during the physical life of the Lord Jesus Christ 2,000 years ago, isa usab kamo nga musinggit uban sa mga Hudyo nga mga kaaway sa atong Ginoong Kristo nga ilansang siya sa cross. Ilansang siya sa cross dahil gilapastangan niya ang ngalan sa Dios. Tao lamang siya og nagpaka-Dios, nag-claim nga siya ay Dios. Muna nga sa tanan nga mga relihiyon, Christian religion nga wala mo tuo nga si Jesus Christ ay Diyos pero nagkatawang tao, kung atoa pa sila sa kapanahunan sa atong Ginoong Kristo, isa sila ang nagsyagit, nga nagsinggit, crucify Him, crucify Him. Nganong gipatay ang atong Ginoong Kristo, gilapas niya ang Sabat, o ang ikaduha, giklaim niya nga siya ay Diyos. Ang pangutana, na makakaha si Jesus o gidisib lamang niya ang iyang mga audience o ang mga Hudyo, o tinuod nga siya Diyos nga nagpakatao. Balikon ko ang pangutana, deceiver ka sa ang atong Ginoong Kristo dahil gideceive niya ang mga tao sa pag-ingon nga siya ay Diyos? Dahil giingon niya nga before Abraham was, I am. Sa wala pa na tao si Jesus Christ, siya na, andaan na siya. Or nagsulti lamang ang atong Ginoong Kristo sa kamatuoran. Pakatandaan nato nga ang usa sa claim sa atong Ginoong Kristo, matud pa niya, I am the way, the truth, kamatuoran. Siya ang kamatuoran. Kung gidisib niya ang iyang audience dahil dili siya Diyos, kung namakak siya sa iyang audience dahil dili siya Diyos, simple lamang, siya ay dili kamatuoran. He's not claiming the real He. Pero matod pa niya sa iyang deklarasyon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, matod ko pa kanina, sa tanang mga religion, nga sabi nila sila ay Christian religion, tapos wala sila motuo sa claim sa atong Ginoong Kristo nga nasulat diha sa New Testament nga atong gipangbasa karon, pipila lang, daghan kayo ang mga claim diha sa atong Ginoong Kristo nga siya ay Diyos. Matod pa niya sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Ang nagsulti ani ay ang human author sa the Gospel of John nga si John the Beloved ay in the beginning, matod pa ni John, in the beginning was the Word. So ibig sabihin was na anay beginning, before pa siya kay was, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos pag-abot sa verse 14, og kining word daw, kining pulong ay nagpakatao. Og simple lang giingon dito sa verse 14, siya si Jesus Christ. Paingon sa verse 18. Sumao ka ng hinungdan nga usa ka tawo nga dili mo tuo sa claim sa atong Ginoong Kristo, mamatay siya diha sa iyang kasalanan. Ang tao nga motuo sa atong Ginoong Kristo, wala na siya sa kahatulan, sa judgment sa atong Ginoong Kristo, dahil mituo man siya. O ang iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi, ang iyang adlaw-adlaw nga pagkatao, in submission according sa written word of God. Maunang patsada na iyang batasan, di na mo siya madunggan, mamalikas, mangdaot sa silingan, mangdaya, dahil makita ang tinuod nga Kristohanon nga pagkuugali nga kagaya sa ugali sa atong Ginoong Kristo nga mabasa nato sa written word in the New Testament. Muna nga kinahanglan gayod mo nang hinungdan nga gatun-an nato ang pulong sa Ginoo para
mahibal-an nato, masabtan nato kini ug ma-apply nato sa atong kaugalingon para ang atong kaugalingon dunay transformation, matransform ang atong kaugalingon sa gusto gayud sa atong Ginoong Dios, atong Ginoong Kristo, sumala sa iyang written word, kay ang atong gituhan gisunod man nato. Munang ang atong pagtuo ay pagtuo nga nagtransform sa atong tagsa-tagsa kapagkatao. Ang daan natong kinabuhi nga influensyado sa yawa ay mabayloan na, mabalik na ang image sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios nga hulagway gayud kaniya dahil tungod sa tabang sa atong Ginoong Dios through the Holy Spirit sa atong kapanahonan karon. Og dinhi na kita kutob mga kaigsuonan, og natapos na nato ang part 2 mahitungod sa isa sa mga major reason sa mga major reasons kung nganong gipatay ang atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay, o ang ikaduha giklaim niya nga siya ay Dios. So daghang kayong salamat sa nagatan-aw niini nga live sa Facebook, o gugma na usab sa gabi o iloob sa atong Ginoong Kristo ay padayon kitang magatuon sa pulong sa Ginoo para mahibal-an nato ang gusto sa Ginoo, ang plano sa Ginoo sa mga Kristohanon o sa iyang mga anak, sa mga followers Christians o sa mga Christians, kung unsa ba ang kabubuton sa atong Ginoong Dios sa iyang katawhan o sa iyang mga disciples. Without studying and applying the written word of God, wala gayoy transformation. Munang gusto natong bumait kung wala tay relasyon sa Ginoo, without submission of the Lord Jesus Christ, pero hindi nato magawa. Ngunit kung ang usa ka tawo nagapuyo diha kauban sa atong Ginoong Kristo, makita ang bunga sa Espiritu Santo sa iyang pagkatao. Mo na ang batasan dayon in the image of God. Daghang kayong salamat sa tanan, ug maayong gabi sa tanan. Happy New Year sa tanan. Sa tanang mga kauban nako sa Kuima, Cagayan de Oro Ministers Association, sa mga pastor, Happy New Year. Sa mga silingan na namo dinhi sa Bara, Paul, Pastor Tony, Pastor Ebenezer Mipanya sa Patag, Pastora Ibon, akong magulang, nasa Pikas nga balay, silingan namo. Pastor Rodi De Gia sa Gusa, Pastor Relatado niagapon sa Bara, sa Paul, Lilok, Edward Lilok, tual sa Carmen, o sa tanan among mga kauban, ang mga kaigsuonan sa Ginoo, labi na gyud sa mga kauban nako sa Burning Bush Christian Fellowship dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, sa tibuok Pilipinas, o sa tanang lugar nga meron kaming mga kauban sa Ginoo sa Burning Bush Christian Fellowship. Maayong gabi sa tanan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. And Lord, I pray, Panginoon, sa mga tao nga nagatan-aw nga dunay kabilinggan sa ilang physical nga lawas, I pray, Father God, touch them o ipareceive Ginoo kanila ang imong milagro sa kagalingan in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Ano man klase sa sakit nga gibutang sa yawa sa physical body, I pray that the Lord will give you healing, miracle healing, dahil siya ang tagni-tagni sa part sa atong lawas, o dili niya gusto nga atong lawas ay dunay kabilingan nga gikan sa yawa. Busa dawata ang kagalingan, ang milagro sa atong Ginoong Dios sa pangalan ni Jesus. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung paano siya nagpagaling kaniadto, karon ug ugma mo pagaling gayud siya. In Jesus mighty name,
Amen and amen and amen. Maayong gabi sa tanan og ugman usab sa atong padayon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Daghang kaayong salamat.